Kamakailan lang ay aking ibinalita sa nakaraang video na inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa publiko ang karagdagang nasa 10 billion pesos na budget para sa susunod na taon upang mas mapalakas pa ang pangdepensa sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-water cannon ng China at pagbangga mismo sa ating mga vessels malapit sa Ayungin Shoal na naging sanhi ng pagkasira ng equipment at makina ng ating mga vessels. At sa 10 billion pesos na ito, 2.8 billion pesos ang mapupunta sa ating Philippine Coast Guard at hindi pa kasama dito ang iba pang idinagdag mula sa ibang ahensya. At sa bagong magandang balita para sa ating Coast Guard, gagamitin ang karagdagang pondo bilang down payment para sa makabagong offshore patrol vessel na offer ng Australian shipbuilding company na Austal. Ang mga naturang vessel ay tinatawag na Offshore Patrol 83 at nasa tatlong ganito ang bibilhin ng Pilipinas na nagkakahalaga ng nasa 17 billion pesos, ngunit kinakailangan lamang na magbigay ng 15% down payment upang maumpisahan ang proyekto na nasa 2.5 billion pesos. Sinasabing ang mga bagong patrol vessel ay gagawin dito sa Pilipinas sa kanilang shipbuilding facility sa Balamban, Cebu, kaya magandang desisyon na napili ang Austal para sa proyektong ito. Magiging gawa din sa steel hull ang mga naturang vessel, kaya kayang-kaya nito makipagbanggaan sa mga barko ng China, lalo na't may kalakihan din ang mga barkong ito. Magkasing laki ang mga Offshore Patrol 83 vessels sa ating BRP Gabriela Silang na gawa sa France, ngunit ang Gabriela Silang ay gawa sa aluminum hull, kaya hindi ito pwedeng gamitin sa banggaan sa West Philippine Sea. Sinasabing kayang i-deliver ang unang barko sa loob lamang ng 18 buwan, kaya inaasahang magagamit ito ng Coast Guard sa taong 2025. Kung medyo pamilyar sa inyo ang offer na ito ng Australia, ay ito din mismo ang kanilang inoffer sa Philippine Navy para sa offshore patrol vessel project noong Horizon 2, ngunit tinalo ng offer ng bansang South Korea. Nasa 30 billion pesos ang budget ng Navy para sa 6 na offshore patrol vessel, ngunit ang presyo ng 6 na offshore patrol 83 ng Australia ay umabot na sa 42 billion pesos. Kaya nanalo sa proyekto ang offer ng South Korea na mga HDP 2200 OPV dahil napagkasya nila ang 6 na vessels sa budget ng Navy na nasa 30 billion pesos. Samantalang ang bibili na ito ng ating Coast Guard ay mas mura kumpara sa inoffer sa Navy dahil sinasabing downgraded ang mga sensors nito at pati na rin ang mga weapon system dahil para lang naman sa Coast Guard ang naturang vessel at hindi pang Navy ang mga armaments nito. Sinasabing hindi ito lalagyan ng mga 76mm naval gun na kalimitang kinakabit sa harap ng barko at hindi rin kasama ang mga 30mm autocannon na nagsisilbing secondary weapon. Hindi pa alam kung anong klaseng armas ang ikakabit dito ng Coast Guard dahil nakikita naman natin sa iba nilang vessels na tanging mga 12.7mm heavy machine gun lamang ang pinakamalaking armament na nakakabit at pati na rin mga water cannon. Umaasa tayong kakabitan ito ng Coast Guard kahit 30mm autocannon lamang dahil mismong ang China Coast Guard ay armado ng malalaking armas, kaya hindi masamang lagyan din ng kanyon ng ating mga vessels. Umaasa din tayong madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon dahil kailangan ito sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Samantalang nakikipag-usap na rin sa ngayon ang Philippine government sa French government para sa karagdagang offshore patrol vessel katulad ng BRP Gabriela Silang na gawa ng French shipbuilding company na OSHA. Pinondohan ng France ang mga vessel na ito, kaya kailangan pang makipagpulong kasama ang French government, lalo na't may kamahalan din ang mga vessels na ito. Nagkakahalaga ang BRP Gabriela Silang ng nasa 5.6 billion pesos, kasama na dito ang 4 na Boracay class patrol boats at nasa 5 taong maintenance support ng France. At kung inyong mapapansin,
Hindi talaga masyadong dinideploy ang mga ito sa West Philippine Sea dahil gawa sa aluminum ang hull nito at hindi pwedeng pangbanggaan sa mga barko ng China. Ang kinagandahan lang dito ay matagal masira ang gawa sa aluminum hull na vessel at malayong naaabot na range dahil sa mas magaan ito at doble ang range kumpara sa Teresa Magbanwa class vessels. At sa isa pang balita, ibinunyag ni Senator J.V. Ejercito sa isang interview na binuli umano ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian, si AFP Chief Romeo Bronner Jr. matapos ang sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea. Ayon sa kanyang statement, kinumpronta umano at dinuro pa ng Chinese Ambassador ang mismong hepe ng hukbong sinatahan at sinabihang wag niya hamunin ang China. Napaka-unprofessional nito para sa isang ambasador dahil dapat ay nakikipag-usap ito sa diplomatikong paraan at dapat magbigay ito ng respeto lalo na't AFP chief na mismo ang kausap nito. At dahil dito, iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito ang pagpersona non grata at pauwiin si Chinese Ambassador Wang Silian sa China dahil hindi na umano nito nagagampanan ang kanyang tungkulin at lalo lang pinapalala ang sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Department of Foreign Affairs ang mungkahin na ito ni Senator Ejercito dahil hindi basta-basta ang pagpapauwi sa isang ambasador ng ibang bansa. Samantalang papunta na rin sa ngayon sa West Philippine Sea ang aircraft carrier na USS Carl Vinson kasama ang mga escort nitong warships at submarine, ngunit hindi pa malaman kung ano ang pakay ng nasabing warships. Matatanda ang nagbabala ang US government sa China matapos ang nangyaring pag-water cannon sa ating mga vessels at sinabing dapat magdalawang isip sila sa kanilang mga hakbang bago pa lumala ng tuluyan ang sigalot sa rehiyon. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang Estados Unidos sa Pilipinas at sinabing handa nitong tulungan ang bansa sa kahit anumang paraan at pinuri nito ang pagtitimpi ng bansa sa gitna ng agresibong galaw ng China. Hindi naman nagustuhan ng Chinese government ang pagsuporta ng Estados Unidos sa Pilipinas at sinabing panghahamon ito sa kanilang soberanya sa rehiyon at dapat nang itigil ng US government ang pagsuporta sa Pilipinas.